Yun. Okay. So, Module 6 talks about different sectors in BSP, no? Now, I got this from the website of BSP, doon sa kanilang www.bsp.gov.ph, doon sa parang pinaka, ano ba yun? Website nga actually, no? Website. So, how is it, no? Medyo malabo yata to in a way, but I do give naman a copy out of this, no? So, under this, BSP, regarding supervisory and regulatory, or being the supervision and regulations power, no? Now, ano sinasabi dito? Are you familiar with the monetary board? Monetary board. Now, a monetary board, no, is the lawmaking body of BSP. Sorry, no? Siya ang lawmaking body. It exercises the powers and function of the BSP such as the conduct of monetary policy and supervision of the financial system. Okay? Para bang kumbaga sa business, itong si monetary board, siya yung board of directors, no? Siya yung board of directors. Sila yung nagma-manage ng buong BSP. So, dyan sa mga, let's say, rules, regulations regarding the operation of BSP, itong monetary board na to ang gumagawa, no? Now, monetary board is composed of, no, 7 people. 7 people. Now, the chairman or the BSP governor acts as, no, being the chairman. After the BSP governor, mayroong 5 full-time members from the private sector, no? So, kinukuha sa private sector 5. And 1 from the cabinet. Cabinet means sa gobyerno. Okay? Kaya lahat-lahat 7. Si BSP governor, yung outsider, 5. So, bali 6. Tapos, isang member of the cabinet. Okay? So, kung sino man kasi hoda yan, no, pandala, syempre, yung nakadikit sa kawali, sa kaldero, yung nauulingan, yung kakilala ni kung sino, yun ang napapaupo na kabinete. Now, if you remember, nung panahon ni, sino ba to? Gloria Macapagal Arroyo, no? Ewan ko kung alam niyo yung istorya na ito, yung tungkol doon sa I'm Sorry na CD. I'm sorry. Yung botohan na nanalo si Gloria, pero ang sabi, ang nanalo ay si Fernando Po Jr. Tapos may ginawang kalokohan somewhere there, kung saan man. Tapos mayroong may tawag yata si Gloria about the CD. Ang nakaupong executive secretary ay si Bunye. Sino ang tiga Paranaque dyan, no? Bunye. So, medyo pumalpak si Bunye at that time, kaya tinanggal si Bunye being executive secretary. At kalaman-laman, nalipat siya being member of the board, no? Monetary board. Kaya si Bunye, nung nawala sa pagka-executive secretary dahil doon sa kapalpakan, doon sa pinakikita niyang CD, na meron daw nakapaloob na I'm sorry ni Gloria Macapagal Arroyo na presidente way back then. Nung tinanggal siya, dyan siya sa BSP nilagay, si Bunye, no? Ano niyo na lang, i-google niyo na lang kung sino si Bunye. Pero yung mga ewan ko, Tagubayan, Paranaque, o Las Piñas, basta nandyan, Tigarian yan. Okay? Now, the governor, being the chief executive officer of the BSP, is required to direct and supervise the operation and internal administration of the BSP. Okay? Siya daw ang may karapatan, being the chief executive officer, CEO, no? CEO. That afterwards, no?
after the governor or the chief executive officer, ay may mga deputy governors naman na umaakto, no? Deputy governors. Kaya si governor, hindi masyadong hirap yan. Kasi meron siyang, bali ilan ba? 4 na katukatulong o 3 yata na katukatulong, no, na tinatawag na deputies. Being a deputy, no, or a senior assistant governor, may mga trabaho sila, yung mga deputy na yan. So, meron silang mga hawak, no, na kapangyarihan. Ano-ano ang mga hawak nila kapangyarihan based doon sa kanilang dapat na mga gawin. Meron dyan nag-handle para sa monetary and economic sector, no? Para saan ba yung sector na yan? This is the sector, monetary and economic sector, responsible for the operations, activities related to monetary policy formation, implementation, and assessment. Okay? Monetary. Kaya kung halimbawa, kailangan ng gumawa ng pera, no? Si currency, or kung sino man yung nangangalaga doon sa currency, magsasalita siya kay monetary. Bakit? Sasabihin ni monetary, oo o hindi, no? Kung kinakailangan maglabas or mag-implement ng mga tungkol sa kaperahan, lalong-lalo paggawa ng pera. Did I mention to you? Hindi pwedeng gumawa ng sobra-sobrang pera ang ating bansa, no? Ang ating gobyerno. It will be a risk, no? It will be a risk or risky siya na maglalabas ng sobra-sobrang pera. So para magawa na tama ba o hindi, tinitingnan dito yan, yung aspeto ng monetary and economic sector, no? Yung nangangalaga dyan. Then we have the financial supervision section or sector, no? It is responsible for the regulation of banks and other BSP supervised financial institution. They make use of supervising or make an oversight, no, of the financing technology and payment system. So sila yung nangangalaga para doon sa financial, no, with regards to what? Technology and payment system. Kaya yung nangyayari ngayon, di ba? Remember yung mayroong 2 months na hindi magbabayad, no? Doon sa kasama sa HILAS 1, Part 2. Yan, sila yung tinignan dyan, no? Kasi ang isang maapektuhan doon, mga financial institution, yung hindi mo na mangungulekta. They will not collect yet, no? There's a 2 months grace period starting ito yatang September to October to November. So November na magbabayad uli. Kaya kung may utang ka sa bangko, pwede hindi ka magbayad sa SSS, sa GSIS, no, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, ay hindi pala sa PhilHealth. Sa Pag-ibig lang, sa Pag-ibig, yung mga may loans, yung tinatawag na loans, pwede hindi magbayad, may grace period kasama doon sa HILAS-1. Now, sino ang katulong doon nung pinormulate yun, nung ginawa yun? Ito, sila financial supervision. Kasi ang isang kasama doon, mga bangko eh. Kung may utang kang car loan sa bangko, housing loan sa bangko, kasama sila. Doon sa, they have to give way para doon sa mga tao para hindi magbayad. Okay? Now, another section is about currency management. No? So, sabi ko nga sa inyo, itong currency na to, it take holds of the monetary. No? Itong dalawang to, nagsasabayan. Now, si currency, they are responsible for the forecasting, production, distribution, and retirement of Philippine currency. Remember, yung pinag-aralan natin, pagka medyo obsolete na yung pera, medyo madumi, madungis, no? Or let's say, marami ng stapler, sinulatan, yung mga ganon. Now, for them, kung let's say nakikita nila na hindi na kaaki-akiya, na lumawig pa sa circulation, no, they will be the one to get all those money in the circulation and have it retired, no? I-retire nila. And as well as security documents, no, commemorative medals and medallions. So naalala niyo yung pinakita ko sa inyo about the millennium,
yung 2000 na ERAP commemorative, yung kay Fidel Ramos na mga commemorative. Totoong pera yun, mga anak, ha? They are true money. Kaya lang ang word commemorative. Pag sinabi commemorative, ginawa siya para bigyan, no, pansin yung millennium ng panahon ni Ramos at yung himagsikan, panahon ng himagsikan naman ng panahon ni ERAP. Kaya yung pera na nilabas doon, yung 2,000 at saka 100,000, no, yung millennium 100,000, yung tungkol sa himagsikan 2,000 kay ERAP, mga tunay na pera yon, no? Danga na nga lang, hindi sila for general circulation, commemorative. Meaning, parang ang dating sa atin, pang-award. Parang gano'n, no? Parang pang-award. Hindi ginagamit for general circulation. Now, next, we have the corporate services, no? Corporate services. Now, the corporate services, they are responsible for effective management when it comes to corporate strategy, communication, and risk, as well as when it comes to BSP's human, financial, technological, and physical resources to support BSP's core functions. Kaya yung corporate services sector na to, dito kasama HR, dito kasama yung mga hinahire nila ng mga tao, kung ano man yung pangangailangan nila sa BSP. Okay? Hindi po pwede na basta sila tatanggap. Remember class, ha? Ang BSP natin, it talks about money. It talks about financial. Kaya hindi po pwede kung sino-sino Judas Iscariote makuha mo dyan, pwede na. May mga dadaan na. Actually, meron ako class, kwento ko lang. Meron ako naging estudyante sa JRU dati. Ano yun, cum laude. Finance, cum laude. Nag-OJT siya, dalawa sila eh. Nag-OJT sila sa BSP. Okay? Nag-OJT sila sa BSP, alam niyo naman, government eh. So after a year, no, let's say, nag-OJT, tapos kinuha sila, inabsorb sila in a way that after a year, ibig sabihin, no, OJT 6 months, hinar sila, tapos naging temporary sila for 6 months. So basically, after a year na nagtatrabaho sila doon with OJT at saka being temporary, after a year, naging permanent sila. Alam niyo, ang gaganda ng ano nila ngayon, ang gaganda ng trabaho nila ngayon. No, yung isa na sa yung mga tungkol sa yung mga inflation, yung ganon, yung sa monetary, no? Dahil bagay, naman talaga yun eh. Napansin ko lang magaling talaga siya doon sa mga yung eco side. Kaya doon siya napunta. Yung isa naman, financial, no? Talagang sa finance. Yung mga may mga kinukuwenta-kwenta, mga ganyan na. One time nga, tumawag pa nga sa akin eh, nangungumusta. Sabi ko, okay lang, ito na, may edad na, ganyan. Ma'am, noong time na nasa JRU pa ako eh. Sabi niya, ma'am, nandiyan pa kayo na JRU. Sabi ko, oo, pero siguro paalis na kasi medyo may edad na eh. No? Alam niyo naman, kailangan mag-retiro eh. Hindi naman pwedeng hindi. So after nun, wala na ako naging balita. No? Ang nabalita ko lang yung isa, yung nando sa finance, kasi ang pamangkin ng department chair ng accounting. Iyon, nakapag-asawa. Ang napangasawa niya ay yung boyfriend niya nung time na sila ay nag-aaral, na estudyante ko silang pareho. So, sila nagkatuluyan. Pareho marunong, pero mas marunong yung babae. Okay? So, maganda naman, in a way, at talaga pinili nila yon, dalawa sila. Pinili nila yon na mapunta talaga BSP. Then, nung time na yun, kinukwento ko nga, alam nyo ba, masarap mapasok dyan sa BSP. Ang ganda ng allowance dyan. Meron dyan, rice ration. Meron siyang grocery allowance. May ganyan, may ganun. Totoo yun. Kasi nung nagseseminar ako dyan, sinasabi naman, yung mga natatanggap nila. Ewan ko lang ngayon, na may pandemic. Pero nung time na yon, ang ganda ng benefits dyan. Kasi nga, it goes under the office of the president. Okay? So, I give you the flow, no? For the, di ba tawag dito? Graphical flow ng monetary board, no? So, it comprises of the whole monetary board. Okay?
5 outsider, isang tawag dyan, 5 outsider, isang government, at saka si governor, no? Na tapos, ito ay pinamamahalaan ng governor, tapos yung tatlo nga na section, no? Yung tatlong sectors na sinasabi, si financial, si monetary, at si corporate. Okay? Financial, ayun. Financial, economic, monetary, and corporate. So, ayan yung mga function, no? Sinabi actually dito, pero actually, kaya din naman nabanggit dito dahil sa monetary board. Pero basically, ito talaga yung function. Okay? So, si financial, ito, sabi ko nga sa inyo, regulation regarding supervision and regulatory, no? Ng mga bangko. Yung si monetary, pasok dito si currency, no? Nandiyan sila. Kasi responsible for operation, activity related to monetary formulation. No? Monetary formulation, implementation and assessment. Kaya yung paggawa ng pera, diyan pumapasok. And corporate, yung tungkol sa HR. Okay? That, no? Mayroon pa. Oh, ito na. Yung financial supervision section. Ito, no? Ito parte na to, yung una. Yan ay pinamumunuan, no? Nung mga nandito sa flow na to. So, kung sino yung nangangalagang deputy governor doon sa financial supervision na yan, ayan siya, Office of the Deputy Governor. Okay? Natapos, meron siyang tao na magte-take hold, magsasabi sa kanya para ano naman ang mga trabaho under his rule. So, ano-ano meron dyan? Merong gumagawa siya para for policy and specialized supervision, for financial supervision, for subsector 1, ito subsector 2, subsector 3, and subsector 4. That each and every sector may hawak. Kaya makikita nyo, no? Pahaba ng pahaba. To the point na balang isa niyan may mga heads. Directly reporting dito kay Office of the Deputy Governor for Financial. So, yung mga trabaho niyan, mga anak, ay eto, no? Sa liliit, sorry po, no? Sa liliit niya, nalalaki ba to? Yun, medyo. So, under the sectoral, no, sectoral operations management department, yun, ito, they are the one who implements internal rules, regulations, policies of BSP involving personnel administration, employee services, learning, services, budget administration, and property and supplies management. Okay? Tapos, naka-hold through with policy, specialized, and specialized. Ito yung trabaho niya. Okay? Yung Department of Supervisory Analytics. Ito. So, mahaba, no? Now, binigay ko naman yung kopya in such a way na hindi naman ako interesado. No? Dahil yung mga trabaho na yan naman talaga ay purely responsibility in the sense na diyan sila binabayaran eh. Okay? Kaya kung mapapasok kayo sa BSP in the future, no, kwentuhan nyo na lang ako ha kung ano meron. Kwentuhan nyo ako kung ano meron. Ay, Diyos ko dahil isa-isayin ba natin yun, no? Pag-a-analyze lang yan, may dugo-dugo ka dyan. Bahala siya. Basta pinakita ko sa inyo na yun yung nakita ko, no, na ginagawa. Hindi kasi nung umaattend naman ako ng seminar, hindi naman dinidiscuss yan eh. Ang dinidiscuss lang yung mga importante, like what? Yung currency, kita nyo, nasabi ko sa inyo kung paano yung tungkol sa currency. Kung paano ginagawa, kung paano na tatanggal in circulation. Kasi inisa-isa talaga yon. Pero yung mga ganito, hindi na. No? Kaya binigyan tayo ng idea kasi nga, pinag-uusapan natin yung kanilang opisina eh. Okay? Now, another of this, ito, yung financial supervision na to, no? Section 1, Section 2, Section 3,
And then the financial technology, yun nasa dulo. Okay? So halos pare-pareho ang trabaho nito. 1, 2, 3 na yan. Okay? Kaya lang may iba-ibang focus. Kaya ang alam ko dyan, meron tumitingin sa banking, may tumitingin sa non-banking, may tumitingin international. May mga ganyan sila. Tapos yung technology dito sa dulo, no? Of course, pinag-uusapan tungkol sa computers. So it's about the one who is looking, no, over site na tinitignan ano yung function, no, ano yung nagpa-function sa technical, no, o yung technology. So ayan siya, no? Ano ginagawa ng mga specialized subsections. Ito yung one. Ayan. May mga sinasabi dito kung ano yung mga binibisita nila or chinecheck nila, no, under supervision. Let's say Financial Supervision Department 1 to 3. They are in charge of universal banks, commercial banks, foreign banks, thrift, cooperative, rural banks. So they conduct on-site examination. Pupunta sila dun sa mga lugar na yan, no? Let's say Universal Bank. Sino Universal Bank? Let's say BPI. Pupuntahan nila yon. Magkakandak sila doon ng audit. And then they will make use of reports, no, regarding what they saw in those audits that they did. Kaya magre-report yan, no? So sasabihin, alam niyo pa, ito ano lang natin, daldalan lang natin, alam niyo ba, yung pala management ng BPI, meron pala doon na presidente o vice president, meron pala na tinatago na ang BPI pala naka-invest sa foreign land, sa Malaysia, na ginagamit na ganyan, no? Yun na chismis, na diligi ba yun? Yung chismis na nakaraan, na na-involve yung vice president ng BPI doon sa Malaysia, yung pagta-transfer ng pera. Aywan, kung ano na nangyari doon. Natigil afterwards eh. So pag nagkanda ka ng audit, no, lahat ng makikita doon sa papeles, sa dokumento na ipepresenta nyo at yung hahanapin naman nila, yun yung pagbabasihan nila. Kaya kung let's say, may binali ka, no, you did something wrong. May problema ka na kaagad. Because every essence of wrong or every essence of error, may babayaran ka. Sorry Sabi natin, BSP are not operated, are not established for profit. Totoo yun! Pero hindi maiiwasang kikita sila. Nagkakandak sila audit pagka merong error, may penalty. Yun ang masakit doon. Kaya kahit na hindi sila para sa for profit, no, sila dyan supervisor regulatory, kikita sila. Kasi, paano nga naman magtatanda itong mga demonyo itong bangko na itong gumawa ng masama kung hindi mapepenahan? Para lang yung Meralco. Alam niyo sa Meralco? Di ba, no, yung issue ng Meralco, yung nagbayad na 19 million. Kasi nga, hindi maayos yung paglalabas ng kanilang statement at nagkagulo-gulo at ginulo yung madlang people. Di pinanahan ng Meralco, 19 million. Parang ganyan din yan. Kung halimbawa may banking institution, mali ang nagawa, no? Para itong banking institution na to magtanda, bibigyan niya na penalty. Laki kaya ng penalty niyan kapag ikaw nakasira ng mga rules and regulation. Kuha niya. So, it maintains the institutional overview. No? A document that represents a continuous updated reports of examination, handles critical requests of banks and non-banks that requires BSP approval and support implementation of new supervisory processes and concerns. No? Kaya kung let's say, ang mga bangko class, no, ang mga financial institutions for that matter, they are required to submit documents to BSP. No? Every end of the month, may tinatawag na reportorial. So pagka halimbawa, no, natapos, let's say May 31, natapos,
hanggang May 10, no? May 10. June 10, pagbibigyan ka na i-report mo or i-submit mo yung report mo. After the June 10 deadline, nakahatag yun dun sa parang pinaka-primer kung kailan ka dapat mag-submit, up to what time. Pag hindi ka nakasunod doon sa primer na yon na kailangan niya mag-submit at hindi ka nakapag-submit, again, may penalty ka na naman. Kaya dito, puro penalty. Kaya kita mo naman, ang sisipag ng bangko, kasi kung hindi, mauubos pera nila, kaka-penalty. Doon sila binabanatan sa penalty. Okay? Now, si Financial Supervision Section or Subsection 2 naman, no? Subsector 2. Ano naman ang trabaho niya? Kung C1 ay Departments 1 to 3, ito naman si Sector 2, ang binabantayan naman niya, Financial Supervision Department 4 to 6. No? 4 to 6. So, they are in charge of what? Universal banks and their subsidiary affiliates, no? Commercial bank and their subsidiary affiliates, foreign trip. Sa anong bagay? Maintains the institutional overview, a document representing what? Yung mga tungkol din sa banks and non-banks requirement for approval. Okay? To support yung supervision na ginagawa. Kaya kung let's say hindi nag-submit, no? Hindi nag-submit, pero kailangan mag-submit. Yun. Ganun na naman, no? Actually, may ano to eh. Ang alam ko, may kanya-kanyang, let's say, ano ba to? Parang level, no? Halimbawa, commercial bank na from ganitong amount to ganitong amount, may ganyan, may bracket, Kasi nga naman, kung halimbawa, puro lahat commercial bank, ilan ba commercial bank yan? Lahat yun universal bank, ilan lahat yun? So may bracket, let's say, kung BPI, ang bracket niya nagre-range ng hanggang, let's say, 3 trillion pesos, no? Hawak siya ni Supervisory 1. Pero kung let's say, ang kanyang capitalization ay nasa 5 trillion. So, hawak na siya ng supervision 4. Parang gano'n, no? Naka-level, kumbaga. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi, Diyos ko, madugo yan. Kaya hinahati-hati by way of leveling. No? Nile-level nila. Kung malaki, sa ganitong section ka. Kung maliit lang, sa ganitong section. Now, Financial Supervision naman department mula 7 to 7-8, no? So, the same trabaho, pero nandun sila saan? BSP approval and support with the implementation of new supervisory and processes, no? Concern. And then yung supervision department 9, no? Monitors and supervises non-bank. Dito pasok non-bank. Yung anina, puro bangko. Ito, non-bank na. Yung pang 9, no? Department 9. Non-bank financial institutions, including investment houses with quasi-banking and or trust license, and non-stock savings and loan associations. No? They conduct spot checking, meaning bigla-bigla pupunta, no? On pawn shops and money changers to determine compliance with applicable laws and regulations. So, si 9 pala ang nagsusupervise para dun sa investment houses na nagkakandak ng quasi-banking. No? Quasi-banking. Yung parang, kala mo bangko, pero hindi naman bangko. And then, yung non-stock na yan, sila yung nagbabantay. Department 9. Okay? Now, si technology naman, yung nasa dulo, no? Nasa dulo ng chart. Yun, ito, to. No? Ito. So, ano trabaho nila? Ayan. They look at payment system oversight, no? And technology risk. Kasi, di ba, minsan,
Magugulat ka na lang, sabi, ay nako na, ano ba tawag sa ganun? Yung bangko ay na ganyan, no? Na virus, kumbaga. Na virus. So, sila yung tumitingin, totoo ba? O baka sinira lang talaga. Ayun. So, this technology subsector, they are the one who checks the veracity ko. Let's say, nireport, ay, nasira po ang ano namin program namin. Kasi po, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. So, magpapapunta si BSP para alamin, totoo ba na yung bangko na yun kaya nag-shutdown may napasukan ng virus. Kumbaga, kung virus man yun. So, they were the one who will initiate the get over para dun sa bangko, no? O kung bangko man yan. Sila tatayo, ay opo, nasira nga po. So, magbibigay sila ngayon ng evidence o supported evidence para sabihin kung totoo nga na yung bangko na yon nasira nga yung kanilang sistema. Okay? Now, what else? Monetary and economic sector. Oh, ito yung chart niya, no? Monetary and economic sector. So, it's about Office of the Deputy Governor under it, no? Mayroon siyang sectoral operation, meron siyang Department of Loans and Credit. And no, the monetary or the Office of the Deputy Governor on Monetary and Economic Sectors looks into no, yung mga monetary policy na yan, internal policy na yan, and they are the one also who makes the conduct of research, no? Conduct of research. Kaya kung let's say, ano ba nangyayari ngayon sa Pilipinas? O yan, si monetary and economic sector ang bahala dyan, no? And what goes with it? Nakaka-apekto ba yan sa ating international affairs? Huh? Yan bang pandemic? Bakit hindi naman, kahit naman lahat pandemic. Pero let's say, ASEAN crisis, yun nangyari noong 1997, no? Asian nga So it is not a matter of lahat na apektuhan, no? It's only about the Asian people, no? Or Asian countries. Yung US recession, hindi naman naapektuhan ng Asian countries noon, ang naapektuhan noon US. So ito, no? Itong Office of the Monetary and Economics, sila yung tumitingin para mag-report, no? Kung totoo nga na tayo ay naaapektuhan ng mga galaw-galaw, no? Dito sa Pinas at sa ibang bansa. Okay? Now, merong kanya-kanyang trabaho balang isang unit. Okay? Balang isang unit. So, unit when it comes to operations management. No, ito. Ano daw ang trabaho? Implements internal rules, regulations, and policy involving BSP's personnel administration, employees services, learning services, budget administration, and property and supply management. No, they also have this department on loans and credits. They implement the credit policy, no, yung mga polisiya na dapat sundin. Kaya let's say, ano ba yung policy ngayon sa credit and collection, credit and loans? Hindi ka pwedeng magpautang ngayon nang wala kang supporting documents, no? Kaya ang mga bangko ngayon, ang higpit magpautang, kailangan magbibigay ka sa kanila ng collateral. And what is collateral all about? Para sa may collateral na yun. That just in case the borrower cannot able to pay, yung collateral na yun, yun yung kukunin. Now, paano yun mangyayari? Sasabihin ng BSP sa mga bangko, oy, huwag kayong magpautang nang walang collateral, nang walang dokumentong to support the utang. So kung ano man yung mga pagbabago na binibigay ng bangko, they are not the one who do it. Okay? Yun ay ginagawa ng BSP. Tapos nire-relay sa kanila, sila ang nagpapatupad. Okay? What else? The Department of Economic Research, principally they are the principal policy research and technical arm of the bank. They produce
monetary and economic data needed in the formulation and implementation of monetary policy. Kaya kung let's say, no, bakit nagkakaroon ng inflation? Kasi wala masyadong produktong napoproduce. Bakit wala napoproduce na produkto? Kasi creation ng unemployment, no? Dahil sa pandemic, marami nagsarang trabaho. Yan. So pag-aaralan nila ngayon yan, anong epekto niyan sa bansa. Okay? Statistics, no? They implement monetary and economic statistics needed in implementation of monetary policy. So gumagawa sila ng mga statistics, no? Gumagawa sila ng mga let's say data or numbers to support tama ba yung monetary policies na ginagawa. They also act, no, as Center for Monetary and Financial Policy. No, they develop a comprehensive and integrated research program that will provide the research resources required for the formulation of monetary policy. Actually, class, no, itong sa pag sinabing monetary policy, later meron tayo sa topic nito. Pag sinabing monetary policy, we're looking at the economic aspect. Okay, bakit? Kasi kung merong epekto sa economic aspect, aapektuhan ng monetary. Let's say, inflation. Actually, economic yun inflation. It's about tungkol sa presyo ng bilihin. Tumataas, bumababa, inflation. Employment, economic yan. Pag ang tao walang masyadong trabaho or wala ang isang gobyerno, no? O ang isang nasyon, karamihan ng kanyang tao ay unemployed. Nakaka-epekto yan sa takbo ng ekonomiya. Pagka may epekto sa takbo ng ekonomiya natin, may epekto sa takbo ng monetary. No? Hindi po pwedeng sobra-sobra kasi yung pera nakalandaya sa natin, no? Sa bansa natin. Kaya kung let's say, lalo magki-create kasi ng inflation. No? Kumbaga sa salita, tignan niyo yung aspeto na walang masyadong bumibili, maraming produkto, nalala niyo, demand and supply. Kasi nga, walang pambili kasi karamihan ng tao unemployed. So, bakit? Tumataas ang presyo ng bilihin. Kasi nag-aagawan. No? Nag-aagawan. Dahil konti na lang ipoproduce, wala nagtatrabaho. So, may epekto ba yun sa monetary? Meron. Kaya ang dikit, no? Monetary and economics. Gets nyo? Monetary and economics. Now, what else? No, ito yung sector naman, no? Under what? International Monetary Affairs and Surveillance subsector. Ano yung surveillance? No, yung titingin-tingin. Baka mamaya may nakakapasok ng kung ano-ano dito sa atin. So, International Operation Department, they support the promotion and maintenance of monetary stability and external sustainability through the management of external debt, foreign investment, and other foreign exchange transactions. So, operation with regards to what? With regards to stability, no? With regards to sustainability ng ng external debts. Ewan ko kung narinig nyo na, current events naman to. Di ba yung heal as one noon, nung umpisa? Tapos ngayon may heal as one, pero part 2. Nag-effect yan ito September, no? So look at that idea, class. Gusto ni President Duterte magbigay pa ng ayuda. Danga na nga lang, wala ng pera. Hindi yung walang pera dahil wala tayong pera. Kung hindi, kumbaga sa atin, hindi naka-budget. Hindi kasama sa budget natin. So, ano gusto mangyari ni Duterte? Gusto niya sana magbigay ng ayuda. Kaso hindi kasama sa natin, budget. Now, for them to give that ayuda, once and for all, kailangan mangutang. So, yun ang ginawa ngayon, ng utang. Hindi pa rin support. O hindi pa rin kasya. Kaya ang bibigyan ngayon ng ayuda, yun na lang poorest of the poor. Kaya kailangan gula-gulanit ang damit mo, mukha kang madumi, no? Poorest of the poor. Kasi kung medyo maayos ka, naka-makeup ka, nakuha mo pa mag-lipstick, naglalagay ka pa ng eyebrow,
nag-eyelash ka, meron ka pang, huwag ka na umasa, hindi ka mabibigyan. No? Dahil ang dating kaya mo pa mag-makeup Hindi mo kailangan ng tulong, hindi mo kailangan ng ayuda. Kaya kung pupunta ka at manghihingi ka ayuda, yung gula-gulanit ang damit mo. No, yung uling-uling ang mukha mo. Saka huwag ka magpapakita mataba. Meron ka pala pagkain tumataba ka Kaya nga, pupunta doon, yung uubo-ubo, na para ba sampung ano na, no? Sampung buwan nang hindi kumakain. Naku po, Diyos ko dahil. Sorry Hindi, medyo minamanipulate ko lang yung salita ko. Pero actually, hindi na natin kaya magbigay ng ayuda. Inamin na yon. Kaya lang, we need to in order for other people to survive. Para nga mag-survive. Kaya gumagawa ng paraan. Kaya nga sabi, akala daw, yung panahon ni Marcos, doon lang tayo naging babad na babad sa parang babad na babad sa utang. No? Kasabihan nga nun, nung daw time ni Marcos, no, yung offspring daw namin, nung time na yun, no? Bata pa ako noon 1972 high school ako noon Yung offspring daw namin, no, yung apo ko, saka apu-apuhan ko, kung sakali, yun ang magbabayad ng utang na inutang ni Marcos. Aba hindi pala dahil ito din panahon ni Duterte, yung kaapu-apuhan ko, no, magbabayad din pala ng inutang ni Duterte. Kasi the same agony. The same, problema. Sarap. Minumula ko tubig. Nagdadry yung aking lalamunan. Okay. So, yun yung point, operations. Kung paano mag-ooperate. The other one is international relation. No? Relation. Paano tayo nakikipag-chami-chami? Paano tayo nakikipag-BFF doon sa ating mga counterparts or doon sa ating mga outsiders, no? So it monitors and analyzes regional and global economic, financial, and trade development issues and assesses their impact on Philippine economy. Strengthen and initiates relations with foreign entities by complying with the commitments arising from membership and participating in international and regional associations and groupings. So with the word relation, no, it's about how are we to make the BFF in other countries, no? Napansin nyo, pagka namamasyal ang presidente nyo, kung sino-sino Judas at Poncio Pilato kasama, no, mga naglalaboy. Bagay, hindi lang naman si Duterte. Much more yung mga dating presidente, no? Kung maglaboy. Kung maglaboy, sobra-sobra kasama. Gastusin ng Pilipinas kaya yun. Hindi naman libre yun. O, tapos, di ba, nitong panahon ni Duterte, yung bago, galit si Robin Padilla, si Philip Salvador, si pa isa, tatlo yun si Montano. Sino yung Montano? Si Cesar Montano. Yung tatlo na yun, no? Kasi sinama sila ni Duterte sa Singapore, sa US, yung siya ay naglaboy-laboy. Ay galit si Robin ba? Sabi ni Robin, bakit? Ano ba palagay mo doon sa mga artistang kasama? Maheherap? Bakit hindi ba? Hindi daw yung gastos na Pilipinas ba? Sino maniwala sa iyo? Kasama mo presidente, magastusin ka kaya. Ingot niya. Ginagawa niya tayong ingot. Natural, pagkakasama ka doon sa line-up ng president, libre yun, no? Libre ng Pilipinas. Bakit? Lalakad ba yung presidente ng So may mga kasami-chami, may mga, let's say, sino haharap para sa Central Bank ng US? Di yung Central Bank governor natin. Sino haharap sa DOH doon? Di yung DOH natin dito. Yung mga ganun ba? Kaya si Montano, si Philip Salvador, no? Ewan ko sino pa yung isa. Yan nga, si Robin Padilla. Sila daw, ginawang tigapagpasaya. Nagbigay sila ng saya sa mga entertainment.
No, sila ang nag-entertain sa mga Pilipino outside. Doon sa mga pinuntahan ng presidente. Ulul. Sorry gastos yun ng taxpayer. Gastos natin yun, Pilipinas. Gastos natin, taxpayer. Lulukuhin tayo, para akala mo uto-uto tayo, no? Bagay yun nga isip nila eh, uto-uto tayo, hindi na tayo kumikibo. Okay? Now, next. So, ito yung ka-BFF relation, yung sa operation, paano nag-ooperate. Corporate services sector. Corporate services. So, Deputy Governor ng corporate, handle niya saan? O sino? Provident Fund Office, Payment Settlement, System and Methods, Information Security, no? Ang dami. Sectoral Operations, Bids and Awards, BSP Institute. O, dito kami pupunta dati, BSP Institute. Health and Wellness. Tapos, Knowledge Management. Yan, no? Tapos, may under pa. Sino pa yung mga under? O, yun. Management Services, Controllership, Facilities, Financial Accounting, Project Development, Budget Planning, Procurement, Administrative, Asset Management, Security Services. So, ito yung mga trabaho nila, no? Ito mga nanditong bukol-bukol na are, ito yung mga trabaho nila. O, yan, no? So, under the Provident Fund Office, no? They are the one who administers Provident and Housing Funds and implements policies and directives of the Provident Fund Board of Trustees. They are the one who manage the fund investment portfolio and its earnings. Did I mention, dahil nga kumikita ang BSP, though they don't want to make profit, yung mga pera dyan sa napupunta. O naturally, no? Naturally, ano gagawin? Ini-invest yan. Manage fund investment, no? Portfolio. Next, we have System and Methods Office. They are the one who ensure a well-organized and integrated bank-wide effort to develop and maintain efficient systems and procedures. They provide recommendations along the areas of manualization, business process engineering, and system support. No? So it's about what? Integration and knowing the efficiency and putting up the re-engineering and system support para dun sa dito sa ahensya na to, yung corporate services sector na yan. Actually, class, kung mapapansin nyo, ang dami na subunits, no? Napansin nyo? Ang daming subunits na kung titignan mo, parang pare-pareho yung trabaho. Parang pare-pareho. Danga na nga lang, ano ba pakialam natin, ano? Pero kung papansinin nyo, parang yung kanilang trabaho, pare-pareho lang. Sectoral Operations Management Department. O, di ba? May pinag-usapan tayo doon. Ayan, no? Itong operation na to, oh. International nga lang to. Ay, ito. Asan dito? Implements internal rules. O, bakit? Yung bang internal, hindi pwedeng gawin yung external? Ba't pinag-iwa-hiwalay pa, no? Kumbaga questionin mo yung veracity ng bakit trabaho naman ng gobyerno yun, di ba? Pagka hindi create ng agency. Pagka bubuwag yung agency, create na ng isa. No? Para bang on and off, on and off. Magbubuwag, magbubuo. Magbubuwag, magbubuo. Parang gano'n. Ay, ewan. Next. No, ito yung about, operations, operations. Internal. No? Internal. What else? About the personal administration. O, di ba, may HR nga. About employee services, learning services, budget administration, property and supply management. No? What else? Bids and Awards Committee. Provides administrative, secretariat, and technical support to the Bids and Awards Committees in the BSP head office. Sino to? Ito yung halimbawa, may mga pangangailangan. No, alam niyo sa gobyerno, class, hindi pwedeng umorder nang hindi nagdadaan sa bidding. Sila yon, trabaho nila yon, bids and awards.
No? Uupo sila sa bidding. Pag okay yung bidding, i-award. Kaya bid and award. Or else, payment and settlement office. So, naulit na naman to. Di ba? Meron to doon sa taas. Ensuring the smooth flow of country's payment and settlement system. Information security. Responsible for the development, adoption, implementation, and enforcement of information security policy. No, this is about what? Yung uso-uso ngayon, yung data privacy. No, protection policy. Yan. So, sila yung nagmamanage nung tungkol sa mga gano'n, no? Data privacy. BSP Institute. O, ito, medyo na iba-iba to. Okay? They are the one who provides learning and leadership strategy through conducting trainings and educational programs, facilitate workplace development intervention, saka yung mga holistic talent development programs na pangangailangan ng mga empleyado. Kaya kung let's say, you are a teacher, you are in a school, no? Pero tayong tinatawag na dapat may faculty development ang mga teacher para yung teacher hindi na iiwan. O, sa BSP meron din ganon. Meron sila doon na institute, no? Learnings to para it's a school on inside the BSP where they conduct, no, yung mga learnings na para malaman ng mga empleyado. Kaya kung let's say, meron ng empleyado 5 years, hindi nakaka-attend ng seminar, tapos ay seminar rin ka. Now, nagkakandak sila ng seminar, and then they invite outsiders, lalo kung nasa mga banking, no? Banking, lending, financing institution, yung mga hawak nila, mag-i-invite siya, no? Meron kami kakandak dito na seminar, magpadala kayo ng tao nyo dito, mangi-imbita talaga, class. No, yun nga lang, may bayad dyan. Siyempre, noong time na yun, 500 ang bayad. Kaya, okay lang. Ano ba naman yung 500, no? Lalo sa kumpanya. So, yung kumpanya, magpapadala mga 10 tao, mga gano'n, no? Sasabay ka ngayon doon sa mga empleyado na employee development. Di ang ganda kasi pati ikaw na tututo kung ano meron. Kaya maganda yan BSP Institute. Health and Wellness Department. Parang ano lang to, no, physically fit. So, yung mga tungkol sa clinical services, health programs, gym facilities, knowledge management, implementation and assessment of BSP's knowledge management. Okay? Next, we have management services subsector. Ito na naman. Facility management and engineering, project development, what can you say? Di ba ulit-ulit lang? Procurement, administrative, asset management. Nakita na natin ito sa taas. Para bang every sectors, na merong mga ganyan. Bagay. Pakailan ba natin? Bahala sila. Basta pinakikita ko sa inyo, ito yung setup nila. Correct. So, security services. Di ba meron doon? Meron din dito. Controllership subsector. Controllership. So, they are the one who takes hold of financing. They are the one who take hold of responsibility regarding financial, accounting, budget planning, no? So, itong controllership na to, budget planning, where it make use of what? Making use of planning, no? In relation to budget. So, they serve as technical staff of the BSP's budget committee with regards to preparation of budget and dissemination of information. Okay? Kaya kung let's say it's budget month, budget year, no? Di ba nung kailan si Jokno nasa Congress? Kasi nga hinihiring na yung budget na 4 trillion pesos. So yun. So magsasalita siyempre si Jokno doon, ano? Sige, hindi siya magsalita na maayos. Wala siyang budget. Walang BSP.
So, para mabudgetan siya, may mga tinatanong-tanong doon. Paano tumakbo BSP? Ano ginagawa ng BSP? Sa mga ganito, sa mga ganyan. Yun. So, more or less, BSP for now, no? BSP for now is being managed efficiently. No? Kasi si Joke na medyo, ano yan eh, medyo, hindi joke-joke yan ha. Joke, no? Hindi yan nagjo-joke. Papa, asawa ko may sabi niya eh, si Joke na daw, panayan joke. Joke, no? Hindi. May, iba nga na, nakita niyo na ba kung sino yan? Nakita niyo na yung, ano niya, yung picture niya? Di ba parang ang tapang-tapang? Oh. Pagka kayo nakikinig minsan ng minsan yung istasyon, no, na kumukumbida ng mga tungkol do sa mga usap-usapan para sa bansa, sa bayan. Yan, minsan na i-invite yan si Joke, no, especially now, dahil nga do sa, ano, no, Hill Aswan. So, na-invite yan, tinanong siya, ano masasabi regarding do sa pandemic, yung ganyan, yung ganon. And yung Hill Aswan na additional, no, na budget para doon sa Hill Aswan na ayuda. Sabi niya, hindi naman daw masama. Kaya nga lang, sa ngayon, eh medyo budgeted, eh kulang na yung budget. Okay? Medyo matalino yan, UP yan. Joke, no? Okay? May question ba kayo? For anything na gusto nyong klaruhin, no? Actually, all those flow charts, no? Ano yung flow charts na yon? Ito, yan, yung mga ganyan, no? Flow charts. Kinuha ko yan mismo sa BSP. Pinilit ko yan na ipasok dyan para makita nyo kung paano nagpo-flow. Kaya flow chart. Paano nagpo-flow yung operation? Sorry ah. Hindi nga, eh kasi di ba, kung puro dadakdakin ko ito, para napakahirap. Eh di ba, that's the power of graph. Kaya tayo gumagamit ng mga graph, mga flowcharts. Bakit? Para madaling mag-discuss. Para if ever, makita mo lang yung takbo kung saan papunta, alam mo na. Kung puro pabasa na ganito, nakakaduling. Hindi mo pwedeng hindi. Okay? May question ba kayo? Dito sa supervision na to at kung sino-sino ang nag-handle, no? Ang importante dito, class. Okay? Lalo kung kayo nasa bangko, eto. Okay? Yan. It is being managed by, BSP is being managed by Monetary Board, the one who make use of the rules relative to the operation of BSP. The governor being the chief executive officer, no? He manages to run or to apply those things that the monetary board looks into. Kaya pag sinabi ng monetary board, oh hindi, ano ngayon, babaan natin ang interest kasi walang masyadong nangungutang. Hindi po pwedeng pumalag si Joke, no? In the first place, kasama siya doon sa board eh. No? And secondly, it's a one mind, one body, no? Against yung iba, eh hindi po pwede. Kung against yung iba, okay? Majority talks sa monetary board. Kaya kung 7 sila dyan, pag yung 4 nag-go, di ba 7? Pag yung 4 nag-go, tayo 3 hindi, talo sila. Majority go or majority counts. Kaya ano yun eh, napansin nyo, add number, 7, kasi may isang panggulo. Siya yung sisira ng monotony or ng breaking the tie, sabi nga. Kasi kung 6, paano yun? Eh, paano kung halimbawa, nagkampiyan, 3-3, di walang pang majority. Kaya 7, no, yung monetary board, 7. Isa coming from government, 5 coming from private sector, tapos isa governor ng BSP. Gets niya? Ay, asa na? Wait Oo nga eh. Inalis ko yung ano. Ay. Ay, picture niya. Ay, picture niya. Picture.
Yan, no? So, picture-picture tayo in a way kasi yun. Oh, ngiti-ngiti. Oh, open, open up, open up, open up. Ah, dagdali ali presi, no? Yan, oh, okay na. Nasa yung iba. Oy, Nicole, Maranata, Kyla, Mary Jane, Princess, ay, Princess Prince. Saan kayo? Yan, picture. Picture, picture. Picture, picture. Wala eh. Oh, 1, 2, 3. Oh, isa pa po. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. 1, 2, 3. Yun. And, yan, malalaki na. Ganda-ganda. 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 1, 2. Asan yung Jonathan na yan? Ba't di ba nakasara? Uy, okay lang kayo? Ma'am, di nagana camera ko. Sorry po. Nagana. Ito iba, Kyla. Meron muna daw. Ganda nyo ah. Sige, wala kayo. Wala kayo sa picture. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. 5 points yan. Yan. 5 points daw sabi ng asawa ko. May question ba kayo? No, medyo okay yung discussion niyo kasi medyo no, madaling sundan. Okay? So, again, no, for the activity, I will be sending it to you. Paki-check na lang po doon. Kahit doon na lang sa email. Ay, hindi email. Chat, no? Sa chat na lang. Popost ko na lang doon. Just in case. Pero hindi, kailangan mag-quiz tayo pala, by the way. Diba? For the third time, third quiz. Sige, pagkano padala ko sa inyo. Pagtapos ng meeting bukas. May meeting pa sa kabila eh. Okay? May question? No question? Pahinga na. Actually, marami kong gagawin dito eh. No, ma'am. Patrol. I need TV patrol. Babay na ko. Babay na tayo pala. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po for listening. Thank you po. Bye, ma'am. Thank you. Sige. Babay na tayo. Bye po. Ini-record ko to. Ewan ko lang kung kanino pupunta yung record. Kanina, kay Galgao. Saan si Galgao? Galgao. Karen, padala mo sa akin ha. The recording will be saved in Karen Galgao's Google Drive. Ikaw na bahala ha. Ayaw magpunta sa akin eh. Kanina din eh. Yung financial management eh. Nagpunta doon sa isang estudyante. Padala mo na lang sa akin ha. Babu.